Good morning mga kaboks. Magpapalit kami ng rack end yung Starex. Bibidyo natin para meron po kayong guide mga sir. Unang-una, niluwagan natin yung gulong syempre. Mag-jack tayo, tapos lagyan natin ng jack stand for safety. Ayan o. Okay. Para safe. Rack end. Ito yung rack end nya mga kaboks. Sige, ito. Malakas alog sa kaliwa. Dito. Alugin mo. Masdan nyo ng maigi mga kaboks. Ayan. Yan yung sinasabi natin. Dapat mayroon po siyang kalog na ganyan. Yung palabas-pasok na ganyan. Kita nyo yan, yung bula. Wait lang. Okay, sige. Ayan o. Okay. Ito na yung request nyo mga kaboks. Magpapalit tayo ng rack end. Yung Starex. Naglagay po ako ng tape dito para tandaan kung hanggang saan po yung paglagay nyo nung bago mamaya doon sa thread nya. Luwagan mo natin tong lock nya. Yan, luwagan mo lang konti. Yan, kunting galaw. Sunod itong pin. Yan, 17 mm na combination. Luwagan mo yan. Huwag mo munang tanggalin todo yung nut. Buka ka ng martilyo. Ito lang ang patamaan niyo. Itong spindle. Kaya ko di tinanggal tong nut para kung sumablay man kayo sa pagpalaw, hindi nyo mapukpok yung thread mga kaboks. Ganyan lang tatlong pukpok. Tanggal na. Tuluyan mo nang tanggalin yung nut. Okay. Yan. Tapos sunod mo nang ikutin tong tie rod. Tanggalin na natin itong ano nya, lock nut nya. Kasi sa Starex pag bibili po kayo ng rack end, meron pong kasamang ano yan, lock nut. Ano. Kaya lang itong steering bolt babalik pa rin natin mga kaboks. Kaya kailangan natin tanggalin pa rin yan. Meron pong ano yan, meron pong lock. Minsan metal strap, minsan naman yung cable tie na lang ang kinakabit nila dyan mga kaboks. Natanggal mo ng strap. Nang bunutin mo lang yan. Kasi ito gagamitin pa din natin to. Pihitin nyo lang yung manibela or itong pinyon palabas para maluwag po yung pwesto. Okay. Gamitan nyo lang itong mga kaboks ng ano. Pwedeng open or yabi tubo. Yan lang Okay. Huwag agad. Tapos pihitin nyo lang yan. Okay. Itong rack end mga kaboks, importante dito, tingnan nyo itong thread nya. Ganyan nyo. Tapos yung haba, yan, parehas. Dito sa kabuuan haba, meron kasi minsan pagkakaiba yan, lalo pagka dati na tinanggal po natin original pa, tapos bibili kayo ng replacement, may mga kunting pagkakaiba kagaya nito. Mas mahaba lang ng kunti itong kakabit natin, mga 3 thread lang naman. Okay lang mga kaboks. Itong marka natin, bali mangyayari dyan, tatapat nyo lang dyan, ganyan. Nilalagyan lang natin ng marka para pagkatapos po ninyong may kabit, kung sakaling mag DIY po kayo, hindi po poresado yung gulong po ninyo habang i-drive nyo yung sakyan papunta dun sa pagpa-alignan po ninyo.
Siyempre mga kabox, pag nag DIY po kayo, malamang hindi naman kompleto ang gamit po ninyo, lalo ng mga special tools. Pwede nyo nang gamitin ang liabe tubo dyan. Sige, discarding Pinoy. Medyo itudo nyo lang konti, kasi hindi naman po basta-basta masisira yan mga kabox or malolos thread. Sagad nyo lang konti ang lakas ninyo. Okay, tanggalin nyo muna tong nut nya, tapos ikabit tong steering bolt. Ayan, ganyan. Ayan, pasok. Tapos ito, tingnan nyo ninyo. Ayan, tingnan nyo na lang kung gaano kalaki yung thread na lumabas or ilan. Ikakabit na po natin itong tie rod mga kabox. So bali yung palatandaan natin kanina, yung nilagyan natin ng tape, tinanggal ko, tapos binilang ko na lang yung thread, 10 thread. 10 thread din ang ilalabas nyo dito. Yan, kakabit nyo na. Okay, kabigin mo. Kabit nyo na dito. Yun. Okay, kabit mo lang. Ito pong part na to ang wag pong kalimutan mga kabox, na lagyan ng pin. Delikado pag kumalas yan. Yung lock po ninyo kapag nasira na or balok-baloktot na, pwede lang kayong kumuha ng alambre mga kabox. Pwedeng ganito. Yan. Minsan kasi may mga masikip lang butas, tapos babaloktotin nyo na lang yan. Ito, ginawa kong dalawa kasi okay naman, kasya naman, para sigurado. Yan. Kita nyo yan mga kabox. Oh, goods na yan, ganyan. I-lock nyo to, yung clamp dito, tapos yung clamp dun sa loob ng boat. Okay na. Okay mga kabox, thank you.